na ang habit, kay positive or negative, it becomes strong if it is repeatedly done. Katulad yung sinasabi ni Sir, pagka yan yung project na IMEG na naitama sila na palaging, especially in punctuality, pag palaging araw-araw silang pumapasok sa maaga, then, yun. Ang nilalaman ng mga usaping ito ay sariling pananaw at personal na saloobin ng mga individual patungkol sa mga isyong ito at walang kinalaman ang patnugutan ng programang ito. Magandang umaga mga kahardin. Ito na naman ang inyong pambansang Sulsulero si kasamang Jonas. Makakasama natin ngayong umaga ay si Sir Moy. Sir Moy, pakilala mo sarili mo. Kung tawagin nila ako ay Sir Moy, ako ay senior citizen na rin, pero ako isang retiradong guro. At ngayon ay isang lingkod bayan. Anong departamento ka sa pinaglilingkuran mong bilang lingkod bayan? Anong departamento ang hinahandle ninyo? Ito yung bagong na-create ito. Ito yung tinatawag na IMEG. Okay. Ito yung Integrity, Monitoring, and Evaluation Group. Okay. Anong scope nito? Anong scope? Ang scope nito, yung 2 empleyado Okay. sa aming binabato. Okay. Yung isang empleyado at merong isang mamamayan doon sa lugar na yon na nagreklamo sa amin. Pero yung I'm sorry. Sige. Pero yung pong pagdalawa na hindi nagtatrabaho doon sa pinaglilingkuran namin na barangay, Okay. Lupon. Okay. Doon. So ibig sabihin ano to? Tawag dito ethics ethics committee or ethics section or when something. we say monitoring and evaluation, Okay. namo-monitor namin yung kanilang mga character, attitude nila towards the one another. Tapos then we evaluate kung ano yung aming recommendation. I will give you a concrete example. Okay. Pag nagkagalit yung 2 empleyado, ito yun hindi na muna dadalahin kay IMEG or doon sa pinaka-pinuno, sa Head, pinaka-barangay chairman. Okay. Aayusin muna nung head nila. Pag hindi department head itong sinasabi natin. Okay. Yes, sir. Pag hindi po naayos ng head doon, darating na sa IMEG. Okay. Then, we will investigate, we will call both parties, kumbaga sa ano ba. Pagkatapos na magbibigay kami ng recommendation. Pero normally ngayon, nagpapunction na siya. Pero ang ginagawa namin, it's really more on mediation. Okay. Hindi naman kami nagsususpindi kaagad. Hindi na. Tinitingnan din namin na, where in fact, nire-record namin yan to evaluate their performance. Okay. So, ano yung pinaka-worst na naging desisyon nyo? Dismissal. But for those mga insubordination, marami rin mga problema, yung mga tardiness. Well, nagagawa ng paraan na nawawarningan lang. Okay. Kasi alam mo, tumatama ito sa pinaglilingkuran natin puno pagka decision doon, decision dyan. We are there to mediate. At saka pangalawa, para mabigyan ng quality. Kasi ang nangyari, talagang ngayon lang ito na ngayon lang ito na First create. in history sa barangay ninyo, Yes, ganun sir. ba? Okay. Ngayon lang po. So gusto nga institutionalize. So far, we are 5 members. Ang nangyari doon, yung meron kami sa kasama, retired master sergeant ng PNP. Tapos merong criminology graduate and yours truly, dati rin ako nag-Philippine Constabulary. Okay. So we have a background on that. Okay. Kaya iba ang aming approach. Kumbaga sa meron kami tinatawag na naintindihan namin halos. At pangalawa, kumbaga sa itong IMEG, it is very important talaga. Nagkakaroon sila ng buffer na hindi sila gagawa ng kalokohan. Minsan nga binibiro i-IMEG kita. Pero meron kaming minsan na dinadown. Hindi kayo pwedeng dumirekta. Kasi normally yung punong natin, barangay natin doon kagad dumidirekta Pero ngayon na-avoid na, sir. Kasi magkakaroon ng clogging nung yes, sir. At saka imbis na may tatrabahuhin siya, wala na siyang gawin kundi aregluhin yung mga tao. Pero dati bombardment. Pero ngayon, little by little, kumbaga sa Swiss cheese style, na unti-unti na dahil ang pinapalitan natin yung yung kultura, yung sistema, ang hirap palitan yan, sir. Kasi, kung saan ka nanggaling sa ibang administrasyon, akala mo ganun ka na. But ang napakaganda din nito, hindi tinanggal lahat. Kaya nangyayari yung kultura nung nagkakaintindihan sila.
madugtungan ko yung isang tanong pa na ano. Kumusta naman ang ang relasyon nyo sa mga empleyado nung pinapasukan mo? Ganito yan. Ano tingin sa'yo, angel ba kayo o demon? Hindi pa, nung una, may nagsabi, Sir, kailan niyo ba kami husgahan? Ayan. Yung tirada, no? You know, I'm just the new kid in the block. Okay. I was personally picked by the yung head namin. Hindi ako nag-apply for that. Okay. Sabi ganito, tatay na. Ang ginawa ko, syempre, bago ako, may aabutan ako mga senior diyan, hindi sila nilagay na head. Okay. You know what I did? Pinabayaan ko lang. Kasi ang napansin ko, yung sa ibang department, binigyan ng they were handpicked by the, by the chairman. Ang ginawa, tira dito, tira doon, kama nila. Nagalit ang tao doon. Siyempre, alam mo, kung bakit yung feeling natin na, ba't ka naniniga? Seniority. Well, in fact, hindi naintindihan ng mga empleyado natin yun. Maari yung mga head na yun, talagang sabihin na natin na na-overwhelm sila about, sir, ang nangyayari, baka mamaya itong mga nailagay din, or I just do not know, baka ngayon lang nila naranasan yung ganun. Hindi ako, ang sinasabi ko, maski pa paano sanay ako sa ganyan. Pinababayaan ko lang kasi, bago ako dyan. At saka pangalawa, we are not binded with labor code at saka yung SSS. Okay, so ibig sabihin, tama nga yung sinasabi mo na may buffer zone. Yes, sir. Before dumirekta doon sa pinakapinuno, nahaharang na natin para lang malesen yung burden, yung workload Yes. nung head. Kung talaga hindi na kaya, tsaka nyo na lang siguro. Doon na lang, sir. Okay. At saka ang mediation namin doon, to avoid, pero hindi to avoid lang, to lessen the problem. Ang problema kasi sa ganyan, inimbestigahan mo. Kabilin-bilin na namin, after this, wala nang magkukwento sa labas. Kayong dalawa, wala na. Ang nangyayari kasi noon, kukwento niya doon sa kaalyado niya. Isa ganun ang ganon. So, it result a different, mga opinion, mga ganyan. So sabi ko, you have to take care of your personality na. Kasi siyempre sila magiging defensive yan which is natural. Nung una, para nagkaroon ako ng culture shock. Kasi alam mo, hindi ko naman nila lahat. Siyempre, mayroong mga tao na i-itemize mo sila Ano ba yung level nung, ano ba yung level nung, pero ang hirap. Pero napakaganda ng IMEG pag ito na i-adapt. Napakaganda. Sana, makasanayan lang. Makasanayan, magtuloy-tuloy sana. Yes. Kikita ko rin, base sa paliwanag mo, sir mo yun. Maganda yung programa Maganda sir. Maganda Kumbaga sa kailangan lang talagang ma-instill sa pag-iisip ng empleyado kung ano man na meron tayong dapat pakaingatan. Unang-unang ingatan mo yung pagkilos mo. Yes, sir. Di ba? Pangalawa, ingatan mo at gandahan mo yung pakikisama mo sa kapwa mo empleyado. In fact, sir, we conducted work ethics. Okay. Ang problema, sabi nung amin, sir, bakit naman gano'n na kumukaramihan tapos nagkaroon ng problema? Kasi nalaman nila kung paano kasi alam mo ang mga restrictions pagka, ang sinasabi nga dyan, ignorance of the law excuses no one. Kumbaga sa gustong kumbaga sa lalo na yung sa workplace, especially yung attitude, sir. Kasi ang nangyayari kumbaga sa yun din ang isang ng IMEG para magawa natin na ma-professionalize din yung kanilang, yung kanilang pagtatrabaho at saka yung sistema. Mabasag na yung kultura ng senior ako sa'yo, mas dikit ako sa'yo, yes, sir. Bago ka lang dito, basagin na natin yun. Maging professional na lang dapat yung pagpapatakbo at yes, takbo ng isang ahensya. No? May maibibigay ka bang suhestyon, aral para sa mga empleyado tungkol doon sa tinatakbo ng departamento nyo? Babato ko to sa both head and employees. They must know their job description. Lalo na yung mga head din, they must know their boundaries. Okay. Minsan, ang nangyayari kasi katulad niyan, pag pupunta ka dun sa kasi may mga station tayo Alam mo, pupunta ka dun sa BPO. Okay. Kabilin-bilin ako sa member ng IMEG. Pagpunta nyo rin, ang unin yung hanapin yung hepe. Pag wala, yung deputy. Pag wala, team leader, then punta ka dun. Hindi pwedeng dediretso ka. Kasi, may-ari ng bahay yan, kakato ka. Pero ngayon, yun ang inaangal nung iba na ginagawa daw ng, I will not name names. Okay. Pero sabi ko,
Well, itong susunod siguro na sinasabi na magkakaroon ng another seminar, for that matter, madidiscuss yan ng walang offensements kasi generalized. Okay. So, yun yung ano natural lang na kumatok ka sa kung sino yung nakatira Yes, doon sir. sa ano. Dapat mawala na talaga yung thinking na pakialam meron naman masyado to, di ba? Sabihin naman ng isang grupo, ang tigas naman ng ulo nito, di ba? True, So, dapat ito, hindi natin makukuha ito, Sir Moy, overnight No, yeah. Di ba? So, unti-unti siguro sana magbunga itong naging pananaw na ito, magbunga ito at sana unti-unti ma-professionalize natin yung hanay nung pinaglilingkuran natin para lang ikakaganda sa mga constituent din natin ito. Na ang habit, kay positive or negative, it becomes strong if it is repeatedly done. Katulad yung sinasabi ni Sir, pagka yung project na IMEG na itama sila na palaging, especially in punctuality, pag palaging araw-araw silang pumapasok sa maaga, then, yun, lumalakas. Napaganda nung naging talakayan natin with Sir Moy, mga kahardin. Siguro, dudugtungan natin ito sa darating na panahon para mapalalim pa natin ang talakayan sa usaping ito. Dito lang yan sa Kapihan sa Hardin.